Upang mas tumatak pa sa isipan ng bagong natutunan, kailangan nga na gawin pa ito ng minsan. Another day, another story to share. Sa pagpapatuloy nga ng aking pagbabasa sa Book of Exodus, nakita ko nga dito na kahit gaano kaganda ang pangako ng Diyos, pero kapag naging alipin ng isang tao, ng someone or something, nawawalan nga ng epekto ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Kaya ang hamon nga sa akin neto, meron man akong mga kinahumalingang gawin, pero iingatan ko ang aking sarili na maging alipin ng mga ito. Pagkatapos ko nga magbulay-bulay ng salita ng Diyos, hinanda ko na din agad yung mga sangkap na kailanganin para sa macaroni salad. Napag-usapan nga namin kasing mag-asawa na magluluto kami ng ilang merienda para sa prayer meeting namin ngayong Wednesday. Dahil nga magbe-birthday na siya sa Friday. Pero dahil may gawain nga kami ngayon dito sa church, kaya naisip namin na isabay na lang dito yung pagpapakain. Dahil sobrang thankful din nga talaga kami sa Lord sa lahat-lahat ng mga blessings niya. Kapag nagsa-celebrate nga kasi tayo ng birthday, ay isang way din ito na nakakapag-share tayo ng blessings sa iba. Pero kung meron din lang talaga kaming budget, pero kung wala naman ay hindi rin namin ito ipipilit. Nagkataon nga nung after namin mag-usap mag-asawa, ay biglang may nagpadala sa amin ng blessing. Kaya sobrang nagpuri at nagpasalamat talaga kami sa Lord. Dahil sa araw nga na ito ay makakapagluto kami at makakapag-share ng blessing sa mga kapatiran namin sa church. At pagkatapos ko nga gawin ng macaroni salad ay naglinis-linis muna ako dito sa labas. Habang sinasamahan ko nga si Via na makapag-explore din. At habang naglilinis nga ako sa labas, ito namang asawa ko ay naghahanda naman ng mga sangkap na kailanganin para sa spaghetti. Pinahanda ko nga lang sa asawa ko yung mga sangkap, pero ako na rin lang nga ang nagluto nito. Kapag mga ganitong pagkain nga kasi, gustong-gusto ko talagang lutuin ito. Malapit na rin nga itong maluto at sa point na ito ay nilalagyan ko na lang nga ito ng evap milk. Ginadgaran ko na rin nga agad ito ng cheese para nga mas kumapit pa ito mamaya sa pasta. At sa point nga na ito ay okay na yung ating spaghetti. Kaya nilagay ko na rin nga agad ito sa mga lalagyan bago ako naghanda ng aking sarili. Nabihisan na rin nga dito si Via dahil maya-maya nga unti ay nandito na rin ang mga kapatiran. Na-surprise din nga ako dahil pagdating nga ng isa naming kapatiran ay may dala rin itong 2 bilao ng biko. Sobrang nagpapasalamat talaga kami sa Panginoon sa kanyang kabutihan at sa mga tao na ginamit niya para mai-share yung mga blessing na ito. Fast forward, pagkatapos nga ng gawain ay bumaba muna kami ni Via dito sa kanyang playpen. At habang sinasamahan ko nga siya ay naisip kong mag-aral ulit sa pagko-crochet. Mahirap nga kasi talagang matutunan ng isang bagay kapag gagawin lamang ito ng minsan. Kaya kailangan ko talagang ulit-ulitin ito para mas lalo pang tumatak sa aking isipan. Kinabukasan na nga ito, niyaya ako ng aking asawa na manood kami ng isang preaching. At habang nanonood at nakikinig na kami ng preaching ay sinasabay ko pa rin ang pag-aaral nito. Kumikilos lang yung kamay ko dyan pero syempre yung tenga ko doon pa rin sa pinapakinggan namin. Na-bless din nga talaga ako sa pinakinggan naming Word of God. Then after nga niyan ay nag-sharing time din kami mag-asawa about doon sa napakinggan namin. Simula nga talaga nung nag-crochet ako ay nagkaroon din ng pakinabang itong mga kamay ko habang ako ay nagpapadede. Kaya talagang na-enjoy ko ngayon yung nakaupo lang dito habang nagpapadede kay Via. Summer hat pa din nga yung plano kong gawin dito. Dahil gustong-gusto ko nga talaga itong ma-master. Kaya talagang inulit ko itong gawin ngayon. Pero yung ginagawa ko nga ngayon ay mas malaki kaysa doon sa una. Para nga mas magamit ito ni Via ng mas matagal. Kaso dahil nga mas malaki ito, kaya feeling ko talaga ay kukulangin yung light brown yarn ko. Kaya naisip ko na lagyan na lang ito ng highlight na red para hindi nga ako kulangin. Nung nakatulog na nga si Via ay tinuloy-tuloy ko na nga ito dahil gusto ko rin nga matapos ito bago din matapos ang araw. Lumipat na rin nga ako dito sa labas dahil nga medyo madilim na din doon sa loob. Mabuti na lang nga nung pagising ni Via ay malapit na din akong matapos. Kaya binitawan ko muna nga ito saglit dahil naglalambing din nga ang Via. Pero bigla din pala siyang aalis. Kaya tuloy ulit para talagang matapos ko na ito. At finally, natapos na nga ito. Red na rin lang nga inilagay ko sa last round dahil talagang ubos na yung aking light brown. So nilalak ko na lang nga dito pagkatapos ay ginupit ko na rin yung mga labis na mga yarn. At eto na nga yung final look. Pinuhaan ko na rin nga ulit dito sa may dahon para talagang mas mag-highlight pa ito. Sobrang satisfying talaga kapag nakakatapos nga ng mga ganitong project. At ngayon, excited na nga ako ulit ipasuot ito kay Via. Mas malaki na nga ito compare doon sa una. At eto naman nga yung look ni Via habang suot ito ang kanyang bagong summer hat. Mabuti lang talaga at hindi niya rin ito tinatanggal. At eto naman nga yung mga larawan na kuha ko kay Via habang suot niya ang mga ito.
Ayan muna for today's video. Muli, ako si Mama Care ay lagi nagpapaalala to always care and share something with those people around you. Thank you for watching!